Patindi ng patindi ang mga nararanasan ng ating pambato Philippine team members. Janelle Fraina, I.M. Bersamina, and Den talagang ramdam na nila ang round number 4 na ongoing na bakbakan sa Zonal 3.3 na ginaganap po ngayon sa Mongolia. At mamaya ay round number 5. Pero alamin muna natin ano yung mga ganap sa round number 4. At pagkatapos noon ay isusunod kagad natin ang update naman kay Magnus Carlsen. Naglaro siya kahapon sa freestyle at may nakalaban siyang matindi, mga kamatyas. Yan ang ating pag-aaralan. Samahan niyo ako. Pero bago tayo magsimula, mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng ating daily puzzle dahil marami pong nagre-request na sana daw ang daily puzzle. Kaya nilagay ko na sa unahan. Ito po ay puzzle mula sa ICC, ang bagong Internet Chess Club, Why to Move and Win. Hanapin nyo po yung pinakamatinding tira dito. Ayan, at kung gusto nyo pang i-explore talaga at mag-solve pa ng maraming time, ang link po ay nasa description below. Click nyo lang para makapag-solve kayo at makita nyo pa ang bagong features ng Internet Chess Club or ICC. Maraming salamat at tayo po ay dumiretso na. Unahin natin ang laro ni Janelle. Ang kalaban niya dito ay si Woman FIDE Master Enk Bolor Niam Davaa. Ayan, at ito po ay 18 years old na. Wala akong makitang picture kaya bulinggit pa yung picture na nakalap ko, pero siya yan. Okay? Nag D4 si Davaa na lang, ha. Knight F6 si Janelle, C4, E6, Knight F3 at tinirahan ng D5. Ito po ay Queen's Gambit declined. Adjust ko lang yung ating sound sa board para malutong nating marinig. Ayun. Bishop B4 check at nag Knight B D2. Ito po ay Catalan na. Kumapture sa C4. Yan talaga ang ginagawa sa Catalan, ano. Kasi pag kumapture ang black dyan, mahirap bawiin yan, mga kamatyas. Napakahirap bawiin, hindi birong bawiin. Bishop G2 at nag-castling at nag-B5. Ayan, samantalang alam ni Janelle na dahil mahirap ng bawiin yung C4, kailangan niyang patigasin yan at manatiling 1 pawn up. At nag-A4, yan naman talaga ang theory dyan. Hanggat maaari para mapalambot yan, binabasag ng A4. At nag-C6, nilagyan po ng suporta, capture, and nag-knight G5. Ayun, para atakihin ang rook sa AA. Talagang pwersado naman na barhan yan. At nag-E4. Mukhang preparado rin po dito si Davaa, no? At nag-knight C7. Nag-queen H5. Ayun ang novelty, mga kamatyas. Dahil ang old lines dito ay kumapture dito. May knight DF3. May E5 at ngayon pa lang naganap ang Queen H5. Medyo ambitious yan kasi threatening matches kagad ang gustong mangyari. Kaya napa H6 dito si Janelle at nag-E5. Ayun. Okay, pero another bad move na naman. Dapat daw ang accurate ay simpleng atras lang. Hinay-hinay lang. Masyadong hyper dito ang puti. Nag-E5. Ayun o. Tinarget. Ayun. Hindi ko napansin yung ganong decision, ah. Ang nasa isip ko lang dito, mga kamatyas, ay okay, kasi suportado naman. Parang lumalabas kasi dito, nagbigay ng challenge dito si Davaa na 2 minor pieces sa isang tore kapalit. Ayun, takes, and rook takes A7. Pero ang tanong, ano yung compensation dito ng puti sa pag-sacrifice niya ng exchange daw ng puti, eh. Knight E4, okay, tiniret ang pawn sa G5, Knight C6 develop, double din at nag-rook A1, ayun, pumitas. At Bishop E3, okay, tuhog-tuhog muna, at Knight F3 check, angat lang, teka muna, bitin to, Knight takes E5, malalim yung binitawan ni Janelle dito, ah. Binigay yung Knight sa B6, Bishop B7, kasi kung tore, di pwede, may F5 din at kakapturin din. F3, G4, malalim yung nakita ni Janelle dito. Oo nga, no? Ang ganda ng binitawan niya, mga kamatyas. So, tinan nyo kung tusok niyan. Knight C5 at kumapture doon. King G1 at nag-rook C8. Threat ang Knight. Knight A6, threat ang Bishop at nag-Bishop D6 muna. Okay, at tingnan nyo po ang tibay ng mga pawns, mga pyesa, lahat ay activated. Kaya talagang lamang si Janelle. Bishop E2, ayun, tiniret pa yung tore. May threatening Knight F3 check.
Kinapture na, takes, rook e1, pero may bishop d4 check. And pagkakataong makatakas, check ulit, king f1, at dito, ayun, pumitas. At ang mabigat dito mga kamatyas, dahil medyo malinis na yung daraanan ng two connected pass pawns, medyo mabigat po ang alagayan dito ng puti talaga. Okay, bishop c3, rook to e3, bishop d2, talagang grabe. Paano mo aawatin yan? Ano ang matinding pang-awat? Wala na. O, knight b4, pero nag-bishop e4 muna. Ayun. Pero pwede na rin yung c2, ano? Rook d1 and nag-c2 takes and rook takes c2. Okay, so na-maintain ni Janelle ang 2 minor pieces sa isang tore at bishop pair pa po ang natira. Kaya talagang napakalupit ng position niya. b4 at dito po talagang hindi na natiis ni Niam Davao ang matinding ginawa ni Janelle. No? May lalim tayong nakita na pa-resign dito. Okay, at sunod naman natin. Wala pong record to pero hinabol ko lang. Nag-text tayo kay Denden at nabigay naman niya no? Bago mag alas 3. O yan, alas 3 na ngayon. Simula na po ng round number 5. Pag-aralan natin ang naging laban ni Denden sa round number 4. White dito si Denden. Ang kalaban niya ay si CMS Tuguldur ng Mongolia. Yan. Nag-C4 si Denden at nag-E5. English opening ang pinasok. Bishop B4. Interesting. Nag-G3. Yan talaga. Ang pinakamundo ng English opening. Yung nag-G3, Bishop G2. Pero tumalon muna ng knight. Tineret muna ang bishop. At sinuportahan lang ng pawn. At nag-Bishop G2. Dito po kasi mga kamatyas, kaya hindi dapat capturing yung bishop kasi pagka kinapture yan, magkakaroon ng tulong na kalakasan sa black para kontrolin ang A-file. Marami pong magagawang mga komplikasyon yan. Kaya dito ang ginagawa ay i-develop mo na lang yung bishop mo. Knight F6 at nag-A3, paalis sa bishop at nag-bishop C5. Okay, may pressure dyan sa F2. Nag-E3 muna para ma-block na kagad yung pressure dyan. Nag-D6, Knight E2, Bishop G4, okay? At labas ng pyesa itong si Tuguldur. At wala po silang chess clock mga kamatyasa kasi hiningi ko lang yung chess notation kay Denden. Hindi kasi sila naka-digity board kaya hindi natin ma-monitor yung kanilang time. Okay. Queen B3 inatake yung B7 at yan ang lumalabas na novelty mga kamatyas dahil ang mga na-try na dito ay B3 para magde-develop ng bishop at may nag-try na rin ng H3 para simpleng paalisin lang. Pero nag-Queen B3, Rook A7 dinipensahan at nag-Knight C3 kasi baka capturein at para makapag-castling na rin. Aba! Kinapture na sinabay na ganon. Parang medyo delikado. Parang alanganin yung capture na yun. Knight E7 at nag-D4. Ayan na po. Sumugod na si Denden. At kinapture-capture, umatras lang ng bishop. Kasi may kaunting trap. Pagka kinapture ng bishop yan, ano po ang gagawin? May pitik ng Queen A4 check. Laglag ang pyesa ng black. Okay? Kaya napilitan si CM na mag-bishop B6 at nag-Knight A4, Knight C8, and nag-castling. Mamaya po, pakita ko sa inyo yung standing nila after round number 4, ha? And sino ba yung mga kalaban nila sa round number 5? Mamaya, after nito, ha? Nag-castling at kinapture na yung bishop capture at dito nag-Rook E1. Siyempre, develop, control the E-file. Nag-Queen D7 lang at nag-Bishop F4. Develop lang hanggat maaari. Rook A8 kasi medyo baldado yung tore, hindi magamit at para ma-join na rin sa labanan at nag-Rook AC1 A4, ayun, atake, Queen B4 at Rook C8, ayan, medyo maagap dito si Tuguldur, no? Siguro talaga nape-pressure siya na baka mamaya kung ano pang gawin dyan ng puti at nag-H4 lang, okay, extra space sa king at Rook E8, kinapture na, capture, at nag-Queen A5. Ayun, gustong mga likot dito ni Denden, mag-Queen A7, i-pressure yung B7, at nag-Rook A8 sinalubong, and nag-Queen B4 ulit, Rook E8, at nag-B3 na. Ayan, nag-isip dito si Denden, saan ba siya magbe-break? Saan ba siya bibitaw ng atake?
At kinapture, capture, bishop f5, at ito yung nakita niyang pamamaraan mga kamatsas. A4. Yan ang nakita niyang pamamaraan o paraan para maka-atake talaga siya. Kasi kung tutuusin, ano gagawin ng puti? Mahirap din walang atake. Kaya nag-A4 siya para ang intention niya ay magpupush A5, atakihin yung knight, at kapag umalis yung knight, mabubukas yung atake sa B7, makukuha ng queen yung B7 pawn. At dito nag-knight takes A4, nakipagsabayan na ang CM, at nag-rook C8, at nag-rook C6. Ang idea ay kakapturin, may mga ganun pero timing lang. Nag-H6, pasingaw muna sa back rank, baka mamaya magkaroon ng tama sa ilalim, wala pang pasingaw. At nag-Queen B4, inatake ang knight, Knight B6, at dito mga kamatsas, natumbukan ng ating pambato. Ang brilliant move, pakiguess nyo ano kaya ginawa ni Denden. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Pinitas lang, bishop takes D6. Good move. Kinapture, bagsak yung knight. Okay? Nag-rook D8. Hanggat maaari, huwag ibigay yung D6. Para sa akin ay napaka-solid na depensa ng rook D8. Nag-king H2 lang. At ito na po yung gapang-gapang technique ng mga veteranong masters. Diba? Oo nga, naka-equal ka nga. Pero yung gapang, gaano ka makakatagal sa injure? O paano may injure yung gapang na gagawing pressure? May gitgitan pa mga kamatsas, no? Kaya ganun talaga, tinan nyo yung mga 'di ba, style ng mga GM, yung gumagapang at hanggang sa bumigay yung kanilang kalaban kahit na ang position ay equal pa. Yan gapang-gapang lang, pati-patibay lang, pero ang nakikita ko pong target dito ay yung pawn D6. Parang check, tapos rook D8, then makuha. Pero kaya ginanto ni Denden para hindi na po makagulo-gulo pa sa ilalim yung tore, binarahan niya muna ng bishop para baldado talaga ang dadaanan ng tore. Nag-rook A7 at nag-king G2. Rook A2, okay, pressure, check, king H7, and rook E7, tineret, nag-F6, iniwas, at nag-bishop D7. Ayan. At umiwas naman. Pwede bang capturein yan? Halimbawa, takes. Pwede pa rin, mga kamatsas, no? Pwede pa rin. Tapos, yun nga lang, kailangan alam ito, rook A3. Masagwa nga lang pagka kinapture yan and king G6. Pero, ito po ay may pagkatabla. Dahil napakalapit tong king o king E7 or king F7, king E7. Malapit po yan at double pawn lang din naman ang sa D-file. Yan po mga diskarte na dapat matutunan natin sa usapang rook and pawn ending. Pero syempre sa actual game, mahirap talagang ibigay yung D6. Parang hindi mo ibibigay no? Bishop D3 umiwas at nag-rook E6 threat. Binalikan ng atake ang tore at napabalik doon. Bakit po hindi na-capture yung pawn D6? Kasi magbi-bishop to E4 check. Nako, hindi naman makakaharang. Madidelikado dito ang puti. Mayroon pang check sa ilalim, mga ganun-ganun. Kaya para maiwasan ang ganyang komplikasyon, safety muna tayo. Rook E7, Bishop D3 ulit, at nag-King F3 muna, F5, and saka nag-Rook E6. This time wala nang Bishop F5. Pero chumek, King E3 check, sugod, check, sugod pa rin, at nag-Bishop E4, ayun, nag-Rook E2, Bishop B1, and nag-Bishop E8. Yan ang malakas na idea na kapag naka-Bishop G6 check, imagine niyo po, baba ang king, tapos may Rook E8, mabamate sa back rank. At dito na obliga si CM na mag-F4 para makontrol niya yung paparating na Bishop G6, ma-prevent. At kinapture, yun nga lang po, nagkasunod-sunod. Yun nga lang, namuting bigla sa isang iglap. Namuti. Bakit po? Puro puting pyesa na ang majority nakikita natin. Rook C4, inatake ang pawn D4 and nag-F5. Ayun na po, threatening Bishop G6. Bumaba na. Okay, para kung maka-check man, baba, walang Rook E8, matchas. Okay? And Rook E7, threatening F6, para kuhanin ang G7. Nag-King H8, umilag muna. At nag-Rook D7 para kuhanin ang pawn sa D6. Okay, tumiret. Pero Bishop G6 lang, napakatibay na yan. Bishop E4 and the position is almost sugswang. Pag sinabing sugswang mga kamatsas, halos baldado na mga pyesa. Nag-Rook B8 at dito nag-Rook D7. At ito naman ang uunti-untiing targetin.
mag-H5, H4, etc. etc. And nag-resign na dito si CM Tuguldur. Ayan. Okay po. So pakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ang leading sa kanila ay yung taga Singapore na si Tin Jing Yao, Grandmaster. At hindi nga lang po pinalad si IM Bersamina sa board number 5 matapos matalo kay International Master Amartuvshin Ganzorig ng Mongolia. Ayan, okay lang yan pero mahaba pa yan mga kamatsas. Talagang ganun talaga. Talagang pag tinamaan tayo, hindi talaga natin minsan maiwasan yan. And board number 13 si Quezon. At ito naman po ang kanilang round number 5. Okay, board number 6 si IM Bersamina. Kalaban niya ay si GM, si Dart Jagadish ng Singapore. Ayan. Okay, yan po. Ongoing ngayon yan sa oras na to, no? Nagisimula na sila. At board number 7 naman, halos magkatabi silang board. Kalaban ni GM Daniel Quezon ay si FM Sod Bileg Naranbold. Ayan. So, yan po. Abangan natin. A-update tayo. At lipat naman tayo sa Women's Division. Alamin natin kung sino ba ang kalaban ngayon ni First Woman Grandmaster natin, Janelle Fraina. Ang kalaban niya ay board number 5, WCM Zol Uchral Enderes Saikan ng Mongolia. Ayan, medyo mahaba yung pangalan nila, no? And board number 11 naman dito si WFM Canino Ruel. Ayan, isa rin po nating bata pa ito na pambato ng Pilipinas. Okay, so dalawa pala silang naglalaro dito. Parang ngayon ko lang nakita mga kamatsas. Pasensya na po. Ayan, so bantayan din natin, monitor din natin ang magiging score dito ni Ruele Canino. Ayan. Okay, maraming salamat mga kamatsas. At ngayon, update tayo sa katatapos lang na Fish Random Freestyle Friday kahapon na kung saan naglaro si Magnus Carlsen. 1869 lang ang rating dito mga kamatsas ng kalaban ni Magnus. FIDE Master na si Asashraf ng Iran. Pero dahil ito po ay no opening theory, talagang kanya-kanyang diskarte ang Fish Random. Nag-B4 dito si Ashraf at nag-F6 si Magnus. F3, E5, nag-C4, at nag-Knight E6 develop at Knight G3, H5, ayan, gusto kagad atakihin ni Magnus yung Knight. H4, hinarangan ni Ashraf at nag-Knight F4, may threat kagad sa G2. Tinirahan lang ng E3 at napa-atras din si Magnus. Ayun, kasi po hindi po pwedeng capturein ang pawn G2 kasi sisimplehan lang ng King F2, kulong ang Knight sa G2. Kaya medyo yung tira ni Magnus na Knight F4 ay masasabing bluff. Binalaf. E3, Knight E6 na pabalik at nag-Bishop F2, develop A5. Ayan, para mag-create naman ng butas sa kabila. B5, so stay solid lang dito si Ashraf at nag-C6, basag. Queen B2 sinuportahan at nag-A4. Ayun, para hindi po makapag-A4 ang puti at tumigas yung B5 at maging solid. Kaya in-A4 dito. Nag-castling na. Queen A5 at nag-Knight C3. A3, talaga nilubos-lubos ni Magnus ang space sa queen side. Queen C2 at nag-Bishop H7. Sinalubong ang reyna. Nag-Queen D1, exchange na. At dito nag-Knight G6. Tineret ang pawn sa H4. Nag-Queen C2. Talagang panay ang karga dito ni Ashraf. Pinapakain na naman niya yung pawn sa H4 at napa-Knight E7 si Magnus. Aba, hindi niya talaga makuha yung mga binibigay ni Ashraf. Pag kinapture kasi yan, mag-B take C6 muna daw and after B take C6, magna-Knight GE2. Ayun, may atake sa Knight. Okay, di makabalik nga pala kasi may Queen. Ayun, at tendency dito, mag-G5 pero kakapturing lang daw, takes and Queen G6 check. Ayan, etc. Pero sa position pa lang mga kamatsas dahil naka-check na, delikado na dito ang black. Kaya balik tayo. After Queen C2 ay napilitan na lang dito si Magnus na mag-Knight E7 at pumasok naman, atake, Queen to D8. Aba, mga nag-uwian na pyesa ni Magnus D4, okay. Takes. Ito na naman ang panibagong plano ng malakas na diskarte ng puti. Nag-castling na at nag-Rook E1, takes. Pero yun nga lang parang weak yung H5 at dito nag-Knight F4, dinipensahan.
at nag-bishop to G3. Okay, knight E6 na pabalik, threat sa D4, kinapture, capture, and nag-D5. Ayan, dito po ay bago kainin ang pawn H5, niligtas muna ni Ashraf yung kanyang D-pawn na nakahang. At nag-knight D4, pasok pa rin, kinapture na yung H5, nag-F5. Ayan, paano kaya bubuhayin ni Magnus ang napakapangit na naging outcome ng position niya? Kasi napitasan ng isang pawn, very active ang pieces ng black, ng white, rook AD1, atake sa knight, queen F6 dinipensahan at nag-queen G5, daani na sa yaman. Medyo alam na rin ng puti ang gagawin. Kinapture, capture at nag-C5, obligado po para madepensahan yung knight. Yun nga lang may D6, another strong move kasi para maka-knight D5 makalundag. Ang lalakas ng tira dito ng FIDE Master. Nag-rook E8, knight D5, king F7 at nag-rook E7 check. Kinapture, takes at nag-rook E8 pero wag ka, si Magnus po talagang ilang beses nang bumuhay ng bangkay na position yan, no? Kaya tingnan natin, winning dito ang puti pero dahil sa likot ng kaisipan ni Magnus sa pagiging creative niya na makagawa ng mga paraan, baka mamaya may something na naman. So knight B4, knight B6, kinapture ang pawn, capture din yung A3. So ang plano po ng knight B6 para mag-rook A7 mamaya at makaiwas muna sa exchange ng knight. King G6, inatake ang pawn G5 and nag-knight C8. Check, king F2 and nag-rook E6 para di makawala yung knight. At nag-rook A7 na, ayan na nga. Pababagsakin na yung pawn. Knight D3 check, king G3 at nag-F4 check, king G4 at dito nag-rook E2. Nako, eto na nga po ang sinasabi ko, di ba? O bigla-biglang sa isang kisap mata ay nakarecover kagad si Magnus at parang siya pa ang may malakas na atake. Check. Rook E1. Naku po, threatening match sa ilalim. At nag-G3 para pagka-check may king G2. Nag-rook E2 and kinapture. Ayan, ang tanong, saan lalagay ang knight? King H3 at nag-check ulit. King H2. Ibig sabihin payag na dito ang FIDE Master na tabla. Pero dahil ayaw ni Magnus, alam nyo naman kung papaanong mahilig magpilit yan. Yun nga lang, nalagay sa malaking alanganin ang kanyang ginawang pagpilit. Nalagay sa malaking alanganin po mga kamatyas. Checking H2, rook D1, rook takes B7. Capture, knight E4, rook D2 check. Ayun, bumigay na si Magnus at napakain ng tore, knight takes D2 at dito po dahil may 1 second pa. So kitang-kita dito, naparesign si Magnus mga kamatyas. Okay, talagang ganun ang Fischer Random Talagang isa't isa ang laban yan. At ito po ang kanilang standing para atin pong malaman. Ang nag-champion ay si Grandmaster Sina Mohaved ng bansang Iran. And Sam Sevian pangalawa, not bad for Magnus pangatlo. Actually, pare-pareho naman silang points Natalo lang sa tiebreak si Magnus. So not bad, bronze medalist, malakas pa rin talaga. Isa lang ang talo niya. Okay, at sumali ba si Wesley So? Hindi sumali si Wesley. Ayan, medyo pagdating po sa mga online tournaments, medyo parang inactive yata ngayon si Wesley, At minsan lang siya maimbitahan. Parang medyo kumonte ang tournaments niya ngayong 2025 kung napansin nyo mga kamatyas, no? Okay, maraming salamat mga kamatyas. Sana po ay natuto kayo and shout out kay Dr. Sankar ng Florida, USA at sa kanyang beloved wife. And sa kanila pong teacher na kaibigan na taga Tarlac. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng libro sa akin na 60 Memorable Games by Magnus. Bumubuelo lang po ako at aalamin ko kung paano ba i-discuss sa video ang 60 Memorable Games ni Magnus. Ginaya yung libro ni Bobby Fischer. Yan po ay authored ni Andrew Soltis. Ayan, at baka kasi pag binaybay ko na ito yung Game 1 or Memorable Game 2, baka makapiright tayo mga kamatyas. Kaya pinag-aaralan ko kung paano magiging safe ang ating pag-review ng 60 Memorable Games na libro. Yan, na binigay sa akin ni Dr. Sankar mula sa Florida. Nagbabakasyon sila dito sa Pilipinas. Shout out po, Doc, and thank you so much po sa inyong pakikipag-meet sa akin na lagi ako naiimbitahan kapag sila ay umuwi.
Okay. Ano man ang inyong komento mga kamatsas, lapag nyo lang sa comment section below. Nakakatulong yan sa pag-promote ng ating YouTube channel. And kapag po may lumabas na ads, paran nyo lang ng isa, malaking tulong na yan sa ating video. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.